Kamusta? Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Sa videong ito, bibigyan natin ng pansin ng isang theorem na pinakamadalas ginagamit sa pag-solve ng right triangles. Ito ang tinatawag nating Pythagorean theorem. Pag sinabi nating right triangles, ito ay triangles na may isang right angle. So, yung basic parts nito is yung dalawang legs at yung hypotenuse. So, yung hypotenuse, ito yung longest side. So, yung right angle, normally, nilalagyan natin ito ng box to symbolize na siya ay 90 degrees kahit hindi natin i-indicate na siya ay 90 degrees. So, ang Pythagorean theorem is isa sa fundamental relation sa geometry between the three sides of a right angle, yung dalawang legs at yung hypotenuse. Sinasabi dito na kapag in-square natin yung hypotenuse, equal siya dun sa sum ng areas of the squares ng dalawang side. Sino nga ba si Pythagoras? Si Pythagoras ay isang Ionian Greek philosopher, galing sa Samos, isa siyang polymath, at siya yung founder ng Pythagoreanism. Basically, si Pythagoras ay naniniwala na ang universe at ang lahat ng nakapaloob dito ay nilikha mula sa numbers. Kaya, lahat ito ay pwede nating mabilang. Siya ay naniniwala na sa pamamagitan ng numbers, ang universe at ang lahat ng sikreto nito ay pwede nating maunawaan. So, paano ba niya nadiskubre yung Pythagorean theorem? Sa isang araw, sa kanyang paglalakad, nabore siya at tinitigan niya yung tiles. So, yung mga tiles na to ay meron siyang right triangles within each tile. So, na-recognize niya na yung area ng squares, ng side ng length, ay equal dun sa square ng hypotenuse. Mula sa observation na to, naniniwala siya na pwede natin gamitin itong prinsipyo na ito sa kahit anong right triangles as long as they have an equal side length. Meaning, hindi pantay-pantay ang kanilang mga sides. Ibig sabihin, isa tong scalene right triangle. Ang formula para sa Pythagoras theorem ay a squared plus b squared equals c squared. So, kung saan, yung dalawang legs, siya yung a and b. So, pwede tayong magpalit. So, yung leg, pwede siyang ma-represent as A, pwede siyang ma-represent as B. Ang wag lang tayo magkakamali is yung hypotenuse. Dapat i-represent natin siya as C. So, dahil dito, mas kilala yung Pythagorean theorem dun sa formula na C squared is equal to A squared plus B squared. Dahil sa formula na to, pwede nating makompute yung length ng hypotenuse as long as given yung length ng dalawang sides. Ganon din naman, kung nawawala naman yung isa sa mga legs, pwede natin gamitin yung formula na a squared is equal to c squared minus b squared or b squared is equal to c squared minus a squared. Subukan natin ang isang example. Use the Pythagorean theorem to find the missing leg. A is equals to 4, B is missing, and C is equals to 5. So, gagamitin natin yung formula na C squared is equals to A squared plus B squared. For this one, nawawala natin ay B. So, therefore, mas madali kung ang gagamitin natin yung B squared is equals to C squared minus A squared. Para diretso na yung makukuha nating sagot. So, una natin gagawin is to substitute yung values ng A at saka ng C. Therefore, we have B squared is equals to 5 squared minus 4 squared. Then, isi-simplify naman natin yung 5 square, which is 25, saka yung 4 square, which is 16. Kaya, magiging B squared is equals to 25 minus 16. So, isusubtract natin silang dalawa, kaya yung B squared is equals to 9. Now, to simplify b squared, so maiiwan yung b at yung 9 magiging square root of 9. At alam natin, ang square root of 9 ay 3. So, ang values ng sides natin ay 3, 4, and 5.
At ang 3, 4, 5 ay ang pinaka-common Pythagorean triples. So when we say Pythagorean triples, ito yung mga values ng length ng right triangle na integer. So meaning, wala siyang decimal. So we call them Pythagorean triples. At marami pang Pythagorean triples. So try pa tayo ng isa. A ladder is 10 meter long. So, ito maganda, i-drawing natin siya. So, may ladder. Suppose this is a ladder and it is 10 meters long. Then, the base of the ladder is 5 meters from the base of a vertical wall. So, ito po yun, yung base down ng ladder. And it is 5 meter. Now, ang tinatanong, how far up the wall does the ladder reach? So, hanggang ano yung length ng wall na naabot tong ladder. So, ito yung nawawala. Again, pwede natin i-assign yung values dun sa A, B, and C. Ulitin ko, yung A and B, pwede siyang mag-interchange, pero yung C, lagi natin i-assign yun dun sa longest side, which is the hypotenuse. Then, we are going to solve. So, again, from the root formula, C squared is equals to A squared plus B squared. Dahil ang nawawala ay A, so yun na ang gamitin natin. A squared is equals to C squared minus B squared. Yan. And then, substitute na lang natin yung value ng C, ay 10, at ang value ng B ay 5. So, kaya meron tayong ganitong equation. And then, simplify. 10 squared is 100, and 5 squared is 25. Now, if we're going to subtract them, 100 minus 25 is 75. Notice na walang perfect square root ang 75. So, kapag sinimplify natin siya, pwede natin siyang i-factor kung saan yung isa sa mga factors ay may perfect na square root. So, in this case, you have 3 times 25. So, ang square root ng 25 ay 5. So, yun ang ilalabas natin, isi-simplify natin. Therefore, our answer is A is equals to 5 square root of 3. Ngayon, kung pwede naman tayong gumamit ng calculator, pwede na nating i-press yung square root of 75 at ang magiging sagot natin is 8.66. Para sa ating last example, so a ship sails 6 km east and then 8 kilometers north. Find the ship's distance from its starting point. So una, dapat alam natin kung saan nakaposisyon yung north at saka east. So makakatulong sa atin ng isang compass, no? So kung ito yung ship natin, nag-sail daw siya ng 6 kilometers east. So papunta yun sa kanan, 6 kilometers. And then, kung 8 kilometers north, mula dun sa pinuntahan niya sa east, tataas naman tayo ng 8 kilometers. Ngayon, ang hinahanap is yung distance ng ship mula sa pinanggalingan niya hanggang dun sa tinigilan niya, dun sa northern part. So, eto ngayon yung nawawala. Again, pwede natin i-assign yung A, B, at yung C, taking the longest side of the right triangle as always. So, dahil dyan, ang formula na gagamitin natin, yung C squared is equals to A squared plus B squared. Since C naman yung nawawala, substitute na agad natin yung A ay 6 at ang B ay 8. And then, ang 6 squared ay 36 at ang 8 squared ay 64. Adding them, C squared is equals to 100. Then finding the square root of 100, that is 10. So the value of the hypotenuse is equals to 10. Or the ship's distance from its starting point is 10 kilometers. Marami pang real-life problems, architecture, navigation, construction, at iba't ibang aspeto pa ng buhay natin na ginagamitan natin ng Pythagorean relation. So, it's important na matutunan natin ito kasi ito isa sa pinaka-importanting theory that involves right triangles. Salamat! Hanggang sa muli!